Po. So tayo pong lahat ay binibless ni Lord. Amen po? Amen. Sino po ang mahilig sa science? Yan. So lahat yata mahilig sa science, ha? Praise the Lord. Ano po? So science tayo ngayon. Yan. Si Sinta, favorite niya yung science. Ano po? So, from our biology subject, ayan, biology. Sino po ang, mataas ang grade sa biology? Absent ako niyan. So, in our biology, sabi po, all living things have the capacity to grow. And to be classified as a living thing, sabi po niya, most things agree that an object must have all 7 of the following traits. So sabi nila, mayroon daw 7 na following traits, no? To classify as a living thing. So number 1 po, ayan, bilang po ito, homeostasis. Ayan. Narinig niyo ba yun? Organization. Metabolism. Ayan. Familiar kayo dyan, no? Growth. Adaptation. Response to stimuli. And reproduction. So, ang maganda po dito, hindi ko na isa-isahin to. Kasi hindi naman ito biology class, no? So, binanggit ko lang po, may 7 character traits to classify a living thing. So ganun din po tayo mga kapatid, no? As a Christian, mayroon din tayong character. Di po ba? Ano po yung character na yun as a Christian? Alam niyo po yun? Sige po. Kung sino makakasagot, may libre, ano ba yan? Spaghetti. So, Christ-like character. Di po ba? So, as a Christian, dapat our character is Christ-likeness. Amen po ba? Amen. So, ang title po ng message ko na ibinigay ni Lord ngayong gabi is, ano nga ba? Ayan. Don't be stagnant, but be an effective and productive Christian. So, makikita po natin yung verse po natin sa 2 Peter chapter 1 verses 8 to 11. So, i-flash po natin yon. 2 Peter chapter 1 verses 8 to 11. Pwede po ba tayong tumayo? Inaanyayari ko po kayong tumayo at basahin po natin yung message ni Lord sa atin ngayong gabi. Basahin po natin. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal King of our Lord and Savior, Jesus Christ. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming pag-aaral ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that your words are living and active, Lord. It can transform lives, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, for your words tonight, Lord. Hallelujah. That it will change our lives, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. And we ask your Holy Spirit, Panginoon, to be with us, Panginoon. Hallelujah, Lord. At siya po, Panginoon, ang siyang magturo, ang siya naming mga ngaral ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. And we claim, Panginoon, the victory, Panginoon, of your words tonight, Lord, sapagkat kayo po ang kasama namin, Panginoon. We ask, Lord, anointing, Panginoon, from your Holy Spirit, Panginoon. At ang inyong mga salita, Panginoon, ay magrema, Panginoon,
sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At ito po ay hindi lang head knowledge, Panginoon, kundi ito po ay heart knowledge, Panginoon. That it can transform, Panginoon, our life, Panginoon, into Christ-likeness, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming sama-sama na daming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So sa ibang translation po, no? Sa ibang translation, sabi po dito, sa NIRV translation, sabi po niya, sa verse 8, all these things should describe you more and more. They will make you useful and fruitful, as you know our Lord Jesus Christ better. But what if these things don't describe someone at all? Then that person can see very well. In fact, they are blind. They have forgotten that their past sins have been washed away. My brothers and sisters, try very hard to show that God has appointed you to be saved. Try hard to show that He has chosen you. If you do everything I have just said, you will never trip and fall. You will receive a rich welcome to the kingdom that lasts forever. It is the kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So yan po, no? So, ang summary po ng message ni Lord ngayong gabi is, don't be stagnant, but be an effective and productive Christian by growing spiritually. It means we have to grow mature, di po ba? Which reflects in our behavior, attitudes, and character. So, ibig sabihin, yung pagiging mature tayo sa pagiging Kristiyano, it reflects po sa ating behavior, attitude, o kaya character. Nakikita po, ano po, no? Yung pag-grow natin sa ating pananampalataya. So, ang question po natin is, what are the qualities of an effective and productive Christian? So, what are the qualities of an effective and productive Christian? So, let us just go back to our history po, no? So, lahat ba tayo kilala si Peter? Kilala ba natin si Peter? Who is Peter? Peter is? Simon Peter. Simon Peter. Tama naman. So, Peter is one of the disciple or apostle of Jesus Christ. At ano po ba yung ginawa niya? He denied Jesus 3 times. Grabe, ano? At saka, Peter walked on the water. Naalala niyo po ba yun? Pero nung tumingin siya sa malakas na hangin, anong nangyari sa kanya? Lumubog siya kasi na-distract siya. Hindi po ba? Na-distract siya sa sa malakas na hangin. So going back in our history during the time of Peter, kasi po yung verse po natin ay nanggaling po sa Book of Peter. Siya po ang sumulat nito. So, at that time po, they were under the control of Roman Empire. At kapanahunan po niya si Paul. They were under the Roman Empire, and Christians are undergoing persecution, sufferings. So, yan po yung nangyayari po, no, during their time. And the emperor at the time is, sino nga ba yung emperor na yun? Kilala nyo ba? Sino ba yung kilala nyo Roman emperor? Si Julius Caesar. Later. Si ano po, no? Si Caesar kasi, parang ano yan, parang ano siya, title. So, si Emperor Nero. Yan. So, parang may natututunan tayo ngayon, ha? Check nyo lang sa, sa Google. Diba? So, yan po yung history. So yung mga panahon yun, Christians do not recognize Roman emperor as gods. Kasi dinideclare nila yung mga emperor as
as God, as Diyos, na i-worship sila. But Christian at that time do not recognize them because they have only Jesus as their God, di ba? So hindi sila they respected the Roman authorities at that time, no? And during that time, no, during the time of Emperor Nero, there was a great fire. Mayroong great fire na nangyari which lasted for 6 days. At ang daming nawalan ng bahay. Ano po, no? At dahil ang sinisisi at that time ay si Emperor Nero. Kasi mayroon siyang plano na magtayo ng building. So baka pinasunog yung gano'n para makita yung building. So parang may mga ganong marites at that time. So since at that time, ang nangyayari kasi yung mga Christian ay hindi nire-recognize yung authorities, di ba? Kasi they did not recognize the emperor as God, di ba? So ang ginawa ni Nero ngayon, pinagbintangan niya yung mga Christian na sila yung may gawa nun. So yun po yung nangyayari, kaya they are being persecuted at that time. Sino yung nakapanood ng Paul the Apostle movie? Amen. So ano ba yung napanood niyo doon? Di ba ganun yung ginagawa, di ba? Sinusunog. Oo, di ba? Ganon. Tapos, parang ginagawang entertainment pa. Di po ba? So grabe yung grabe yung sufferings ng mga pag ikaw ay Christian noon at tinanong ka, Kristiyano ka ba? Yun ang ginagawa nila. No? Yun ang nangyayari sa kanila, no? For being a Christian. So they are being persecuted. So this is the time of Paul and Peter. Di po ba? So namatay si Peter during the time of Emperor Nero and also Paul. So they suffered, no? At that time. So ganun pa man yung mga nangyayari sa kanila, no? That they are undergoing persecutions and sufferings. The encouragement is still to remain in their faith. So ganun pa rin yung encouragement sa kanila. So kung tayo nandun, kaya ba natin yun? That we will remain in our faith? Ipaglalaban natin yung ating pananampalataya at that time? Although uhuliin ka tapos alam mo ang gagawin sa'yo, paninindigan kaya natin, mga kapatid? Ano sa tingin nyo? So that is the encouragement, no? You have to remain in faith at the same time to grow in their faith, to be effective and productive Christian because of God's promise to them. Ito yung pinanghawakan nila. At alam niyo po ba yung promise ni Lord sa kanila? That promise is the promise of eternal life. Amen po ba? So, ganun kasi, no? Ganun ipinakita rin, no? Yung movie, the movie, yung Paul the Apostle. Sabi nga noon, no? Sabi nga nung nilok, no? Sa mga kapwa ni Kristiyano. Ano lang? Parang seconds lang yan. And after that, you will be with the Lord. Yun ang encouragement nila, no? Yun ang pampatibay para hindi sila mag-give up. So, sa ating panahon kaya, no? So, whatever our persecution or suffering, less or more sufferings, the good news is the encouragement is still the same. That we should remain in our faith, to grow in our faith, no? Let us not be stagnant. Yan po yung message ng Lord, no? But let us grow in our faith so that we can be an effective and productive Christian. Gusto ba natin yon na tayo ay maging effective at saka productive Christian? Amen. Eh, ba? Amen. Gusto natin yon. Kasi gusto natin na makapiling ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Just like the early Christians.
Amen po? So, ano nga po ba yung meaning ng stagnant? Stagnant. Tagalog. Ano sa Tagalog? Yung mga teacher, tanungin natin. Tagalog. Stagnant. Nakatigil. Nakatigil. Hindi gumagalaw. Oo. Talagang ano lang, no? Walang kibo. Grabe naman yun. Pag kinalabit mo, hindi kikibo, stagnant. So, parang walang buhay. Di ba? Walang kabuhay-buhay. So, gusto ba natin ganun yung Christian life natin? Walang kabuhay-buhay. Gusto ba natin yon? Lacking development. Hindi nag-grow. Tingnan mo yung mga bulaklak, ano? Hanggang dyan na lang yan. Di ba? Hindi mag-grow yan kahit na anong gawin mo. Gusto ba nating maging ganyan na lang? Hindi lumalaki, walang pagbabago. Di po ba? So ayaw natin ng ganon. So what are the reasons why we are stagnant? Bakit kaya, no? Ano kaya yung mga kadahilanan kung bakit tayo ay stagnant pa rin? Walang Christ-like character, walang transformation, walang pagbabago sa ating buhay. Same pa rin. Diba? So number one is probably, no, he is not truly born again. Baka hindi naman talaga na born again. Kaya wala naman talagang pagbabago. Di po ba? So walang spiritual rebirth. So ibig sabihin, didiretsuhin ko na, hindi genuine. It is a fake. Parang yung mga nakikita nating mga bulaklak dyan. Hindi totoo. Hindi po ba? In 2 Corinthians 5:17, so nabanggit dito kanina ng ating worship leader, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. The old has gone and the new has come. So, ibig sabihin, may nagbago, di ba? Napalitan ng bago, di ba? Yung luma natin na pagkatao. So ganun dapat tayo. Mayroong transformation na nangyayari sa ating buhay. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. So, the old nature was changed into a new nature. From sinful nature to godly nature. Amen po ba? So, dati, mayabang tayo. Sino bang hindi mayabang dito? Ngayon, bawas na lang. Nabawasan. So, may pagbabago. Hindi na tulad dati, di ba? So, may transformation. Nag-grow siya. Step by step. Little by little. So, ano pa rin yun? Growth pa rin yun. Di po ba? Kahit na pakunti-kunti, it is still a growth. Hindi siya stagnant. Good news pa rin yun, mga kapatid, kung gano'n na nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Pero kapag wala tayong nakikitang progress sa ating behavior, baka nga, no? Baka nga, we are not truly born again. So, what we can do is to come to God again. No? Let us humble ourselves. At isuko po natin lahat sa ating Panginoon. At hayaan natin na siya ang kumilos sa ating mga buhay. Amen po ba? So, dapat makita yung humility. It is the humbleness, no? Dapat yun ang makita yun ang makita sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So number 2, living in sin. So if we are living in sin, we are
not repenting from our sin, hindi tayo mag-grow. Diba? Because sin is what separate us from the Lord. Amen po ba? Ang banal na Espiritu, hindi siya makakakilos sa ating mga buhay. The Holy Spirit is grieved because of sin, di po ba? Kaya wala tayong nakikita. O kaya, bakit ganun, no? Ganito pa rin ako. So isa pong reason niya, no? Yung kasalanan. So ano po ba yung dapat natin gawin? Pag nakagawa tayo ng kasalanan, we should confess to the Lord. Di po ba? We should confess to the Lord. In 1 John 1:9, ano pong sabi po doon? But if we confess our sins to Him, He is faithful and just. Ayan, basahin natin. He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At dilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat Siya'y tapat at matubid. Amen po ba? So lalapit lang tayo sa ating Panginoon pag tayo ay nakagawa ng kasalanan. So as believers in Christ, we cannot live in sin. Amen po? Because God cannot work in our lives because of our sin. Kaya nga ano po, no? Ito po yung naghihinder po sa atin. Kaya ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 1, 1 Peter chapter 2 verse 1, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Sabi niya, no? Sa 1 Peter chapter 2 verse 1. So tanggalin po natin yan, yung mga malice, deceit, hypocrisy, envy, slander. Di po ba? Ano po ba sa Tagalog yan? Talikuran na ninyong lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. So yan po, no? So yan po yung sinasabi ng ng Bible, ano po, para mag-grow tayo, di po ba? So that we can expand our faith. We can grow our faith. In Hebrews 12 verse 1, sabi po din niya, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily entangles. Sabi and let us run with perseverance the race marked out for us. So let us throw off everything. Yung mga mabibigat na dala-dala natin, ito yung mga kasalanan. Diba? Kaya hindi tayo makakilos, hindi tayo makapag-serve kay Lord. Because of this, sabi niya, let us throw off. Let us get rid, diba? Tanggalin natin. Di po ba? So, ano nga ba yung sin? Sin is disobedience sa ating Panginoon. Amen po ba? So, kung hindi tayo nagpapatawad, mag-grow ba tayo doon? Ano sa tingin ninyo? Halimbawa, may gumawa ng hindi maganda sa iyo, no, at hindi mo pinapatawad hanggang ngayon. Palagay mo ba mag-grow ka doon? Hindi ka mag-grow, di ba? Because you are sinning against the Lord. You are being separated from the Lord because you are not forgiving others.
Tama po ba? So, lahat ba tayo nagpatawad na? Wala tayong kagalit. Kanina. So, pinatawad niya yung mga asawa. Amen po. Amen. Because, sabi ni Lord, magpatawad ka. It is a commandment. Di po ba? Yung pagpapatawad is a command. Commandment po ni Lord yan. Magpatawad ka dahil pinatawad na kita. So it is a commandment. Kung hindi natin sinusunod niyan, we are committing sin against the Lord. Amen po. At mag-pray ka man sa Kanya, palagay mo ba naririnig ni Lord yung prayer mo kapag hindi ka nagpatawad? Hindi niya napapakinggan yun. Because sin separate us from the Lord. Pero nagpatawad ka, pero sabi mo, ayaw na kitang makita. So pagpapatawad ba yun? Hindi, di ba? Wala naman sa gawa. Hindi naman nakikita sa gawa yung action mo. So, hindi ka pa rin nagpapatawad. Amen po ba? So, dapat nakikita rin sa action din. Di po ba? Yung pagmamahal natin sa iba. So, naipapakita kasi natin yung pagmamahal natin kay Lord kapag minamahal natin yung ating kapwa. So, one way to show our love to others is to forgive. Diba? Pero hindi ko kaya eh. Masakit talaga eh. Pero, makakaya ba natin yon na magpatawad? By God's grace. Diba? It is always by God's grace. Kapag naintindihan kasi natin yung God's grace, magagawa po natin yon. Because by God's grace, pinatawad niya tayo. And we will also do the same by God's grace. Mapapatawad natin yung ating kapwa. At hindi ikaw yun. It is God who is working in our lives. Kaya nang sinasabi natin, I love you with the love of the Lord. Di po ba? I love you with the love of the Lord. Hindi po ba natin sabihin yan sa ating mga kapwa? Love you with the love of the Basta nakataas yung kilo eh. Oh, parang hindi naman totoo eh. Ayan, ano? Ayan po, mag-grow pa tayo. Di po ba? Sabi nga ni Lord, mahalin mo yung kaaway eh. Di ba? Hindi mo lang mamahalin. Ipag-pray mo pa. I-bless mo pa. Di po ba? Yun po yung sabi ni Lord. Kaya, ang sabi po sa John 13:35. In John 13:35, sabi po dito, by this, you will know that you are my disciples if you love one another. So ito po yung isang marka ng isang disciple. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. So if you love your neighbor, you are a disciple of our Lord Jesus Christ. Di ba? Sumusunod ka sa Kanya. Amen po ba? Number 3 po, no? So yan po, no? So living in sin. So yan po yung number 2. Number 3 po, lost craving or appetite of the pure spiritual food. So lost craving. So parang nawala ng gana for the pure spiritual food. So what is our spiritual food? The Word of God, diba? Matthew 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So,
So parang nawalan naman ng appetite, no, of the pure spiritual food. Nakontento na sa pakikinig ng mga preaching. Hindi na siya nagbabasa. So gusto lang niya makinig na lang ng mga preaching. Pero alam niyo po, no, sino po ang nakakilala sa mga Bereans? Bereans, mga taga-Berea. Sa bandang Europa, nung pumunta si Paul sa bandang Greece, ano po, no, yung mga taga-Berea, nag-preach si Paul doon. At alam niyo po kung anong mga ginagawa ng mga Bereans? Talagang chinecheck nila yung mga sinasabi Paul sa kanilang scripture. So they are Jew, no? Mga Hudyo po sila. Tinitignan nila kung tama yung sinasabi ni Paul. So, ganun din dapat tayo, no po? So, kung ano yung mga sinasabi ko, check natin sa Bible. Baka may add-ons. Di ba? May mga dagdag. O kaya may bawas. Hidden charges. May mga hidden agenda po, no? So, hindi po siya pure. Di po ba? So, ang responsibility natin is to check. We should be like the Bereans, ano po, no? Na chine-check yung salita ng Panginoon. O kaya yung sinasabi ko, kung ito ba ay tama. Because sometimes there are twists, ano po, no? Yung iba kasi tinitwist eh. Yung salita ng Panginoon. Akala mo, totoong-totoo. And that is the work of the enemy. Hindi po ba? Si Adam and Eve, di ba? Si Eve. Di ba? He is deceived by Satan. Di po ba? Ano bang ginamit niya? Word of God. But it is twisted. Di ba? So dapat alam natin yung salita ng Panginoon. So dapat tayo po ay uhaw doon sa pure spiritual food. Kasi po, ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi po doon, no? So before, di ba, yung binasa natin 1 Peter chapter 2 verse 1, sabi niya, get rid of malice, but crave for spiritual milk. Sabi niya, no? 1 Peter 2 verse 2, ano po? Parang sanggol, di ba? Like newborn babies. Sino po ang isip bata dito? Isip bata ba tayo? Parang babies pala ito, no? Hindi naman ito, no? Pero sabi na, like newborn babies. So hinahalin tulad ang Kristiyano sa newborn babies because they are craving for pure spiritual milk. So walang add-ons, hindi junk food, ano po, no? So, hindi siya, hindi siya junk food, no? Hindi siya junk, no? It is pure. Pure siya. Kaya, so that by it, you may grow up in your salvation. So, if na po, no, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, we will grow in our salvation kasi pure siya. Di po ba? O tignan natin, compare natin, no? Ang isang tao na ang kinakain is junk food. Ano mangyayari sa kanya? Magkakasakit yun, di ba? Lalo din magkakasakit kasi hindi siya kulang ng nutrition. Di po ba? Parang artificial. Pero kapag kumakain tayo ng mga nutritious food, magiging healthy tayo. So parang ganito rin, di ba? So dapat walang mga halong po, no? Because alam niyo po, no, our days are, sabi nga, the days are evil, full of deception. Naniniwala ba kayo doon? That our days is full of deception? Amen po ba? Amen. Sino po ba, narinig nyo na, di ba, na sinasabi, akin yung dagat na yan. It is a deception. Di ba?
Inaangkin niya yung hindi naman kanya. So, it is a form of deception. So, pinaniniwalaan niya na ito yung tama, pero mali yun. Di ba, tama ba yung sakupin mo yung yung lupa na hindi naman sa'yo? Tama ba yun? It is a deception, di ba? So, gigirahin mo pa nga eh. Di po ba? So, it is deception. So, we are living in deception, which is a tactics po ng kaaway po yan. So, ngayon po, mag-iingat po tayo. Di po ba? Kaya nga, we should be like the Bereans para hindi tayo ma-deceive. Because today is, the days are evil, sabi nga, no? It is a day of deception. Tama po ba? So, our days are the days of deception. Kaya dapat po tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon para hindi po tayo madideceive ng kaaway, hindi tayo maliligaw. Amen po ba? Kung kulang tayo sa feeding sa salita ng Panginoon, we will not grow. Amen po? Hindi tayo mag-grow, no? Magiging stagnant tayo. Hindi tayo mag-i-increase, di ba? Hindi tayo mag-expand. So, yung character natin, hindi magiging Christ-like character at hindi tayo magiging effective Christian. Amen po ba? Hindi tayo magiging effective and productive Christian. So, magiging stagnant po tayo niyan. If we lack the word of the Lord. So, how to be an effective and productive Christian? So, paano nga ba? Pag sinabi natin effective, parehas po yan na ibig sabihin din successful. Di ba? Useful. So, effective. And productive is also the same as fruitful. So, we can be useful and fruitful Christian if we are reading the Word of the Lord. Di po ba? The same as effective and productive Christian. So paano nga ba po? The Bible says, no, that to be an effective or useful and productive or fruitful Christian, we should have these qualities. Ano nga ba yung mga qualities na yun? Ito yung mga Christ-like character. Christ-like qualities. Dapat meron tayo nito. Parang yung 7 character doon sa biology. Dito naman, sabi ni Peter, meron kayo dapat itong 7 na to. So, basahin po natin in 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. So, dapat meron tayo nito. Second Peter chapter 1, verses 5 to 7. Ayan po. So, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Sa Tagalog, ano po bang ibig sabihin niya? For this very reason. Ano ba yung Tagalog ng for this very reason? Sa kadahilanan ito, ganun ba yun? Pwede na rin, di ba? So dahil dito, make every effort. Ano ba yung Tagalog ng make every effort? Magsumikap tayo. Pagsikapan natin, gawin natin yung makakaya natin. To add to your faith, para itagdag sa ating pananampalataya ang kabutihan. So, ibig sabihin pala, may faith tayo, di po ba? So, kulang pa pala yun.
pagsusumikapan pala natin, nadagdagan ito ng kabutihan. Yung 7 ito, idadagdag pa pala natin para mag-grow pa tayo. Amen po ba? Kasi po, ang explanation po niya, faith, if it is not accompanied by action, is dead. Di po ba? Kapag stagnant yung faith natin, hindi kumikilos, walang action, ito ay patay na pananampalataya. Kapag patay ang pananampalataya natin, walang saysay po yan. Amen ba? Kasi faith, pag walang obedience, kanina, narinig ko yung obedience kanina, walang saysay po yan, mga kapatid. Faith is always accompanied by obedience. Mayroon at mayroong obedience po yan, yung pananampalataya. Kasi mayroon siyang tiwala sa ating Panginoon. Nagtitiwala sa Panginoon, kaya siya ay susunod sa ating Panginoon dahil siya ay nagtitiwala. Amen po ba? Kaya mag-grow po yan, mga kapatid. So dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, self-control. Napaka-importante, ano po? Sino po ba ang mainitin ang ulo? So dapat meron ka nito, kapatid. Idagdag mo to kung wala ka pa. Self-control. O, sino naman ang gustong-gustong bumili ng mga ng mga sale dyan. Kahit na marami na sa bahay, kailangan mo pa rin ng self-control. So self-control is a discipline po yan, no? O, sino yung palaging late? O yan, kailangan mo rin ito. Because it is discipline. So idagdag po natin ito, mga kapatid, mag-grow tayo. Mag-grow tapat tayo sa Panginoon. Amen po. Mag-grow yung ating pananampalataya. Perseverance. Napaka-importante. Godliness. Brotherly kindness. And love. Hinuli yung love. Ultimate talaga ito, yung pagmamahal. Because it is the greatest commandment of the Lord. Alam niyo po ba yun? What is the greatest commandment of the Lord? Love. Kaya yung love is not only emotion, but it is a commandment. Ayaw kong mahalin si kapatid. Pero utos ni Lord, mahalin mo siya. Ano kayang gagawin mo? Susunod ka ba o hindi? Pag hindi ka sumunod, kulang yung faith mo. Di po ba? So stagnant. Di ba? Yung faith natin kapag hindi tayo sumusunod. So, alam na natin that love is a command. Kaya what is love? Mga ganun tanong, Love is a commandment from the Lord. Love is blind. Mamaya, pupunta tayo dyan sa blind, Meron din pong nabanggit din ng Bible about about blindness. So, ang tanong ko, how can we possess these things, these qualities? Paano ba natin makakamtan yung mga ito? Alam niyo po, mayroon akong good news. Ang good news na ito, nasa iyo na, mga kapatid. Nasa atin na ito. Binigay na ni Lord ito. Ang kailangan lang ay lumabas. Maipalabas. Amen po ba? So, paano nga ba natin ito maipapalabas? We have to only submit to the Lord. Let us submit to the control of the Holy Spirit. Let us allow the Holy Spirit to work in us. Di po ba? At ito po ilalabas because these are the fruit of the Holy Spirit. Alam niyo po yun? That these are the fruit of the Holy Spirit. Bunga po ito ng banal na Espiritu, ang self-control. Di ba?
bunga po yan ng Banal na Espiritu. Ang, ang love. Di po ba? It is the fruit of the Holy Spirit. In Galatians chapter 5, verses 22 to 23. So bunga po yan. So nasa inyo na po yan, mga kapatid. Palalabasin lang sa tulong ni Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, and kindness, goodness. Nabanggit po yun, di ba? Faithfulness, gentleness, and self-control. Such things, there is no law. So, nasa atin na po yun. Na po, no? Ipalalabasin lang. Through the help of the Holy Spirit. At saka sa 2 Peter chapter 1, verse 3, sabi po doon, His divine power has given us everything we need to live for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kaya nga, wala tayong maitatahinan sa ating Panginoon. Bakit kaya ito hindi lumalabas? Hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Because of sin. No? Hindi tayo sumusunod, so we are disobeying the Lord. And that is because of sin. No? Kaya pala, no, hindi ma-produce yung Christ-like character sa ating mga buhay. It is because we are not totally submitting to the Lord. Amen po ba? So number 2. So kailangan nasa atin po 'yun, no, to be effective and productive Christian. And number 2 po, since nasa iyo na, this should be increased. This should be more and more. Hindi dapat binabawasan, kundi nadadagdagan pa. It should be increasing in measure, sabi nga ni Peter, no? So hindi siya pabawas, no, kundi padagdag. Amen po ba? In 2 Peter chapter 1 verse 8, sabi po doon, For if you possess these qualities in increasing measure. Ibig sabihin, pataas, hindi pabawas. Ano po? They will keep you from being an effective and productive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Magiging effective and productive Christian po tayo, no po? If we increase our goodness, we increase our knowledge, we increase our self-control. So pag mayroon na pala tayo, huwag mo nang bawasan. Dagdagan mo pa, mas lalo mo pang dagdagan. Ayan po ba? Amen. Let us keep growing. Let us keep going and let us keep growing. So yan po. Keep going and keep growing. Pakisabi nga po sa katabi natin yan. Ayan po, no? So, yan po yung gawin natin. More kabutihan, more kaalaman, more knowledge, more self-control, ano po, no? More perseverance, more godliness, more brotherly kindness, and more love. And we will be effective and productive Christian. So, alam niyo po, these qualities, it relates to our relationship with others. So lahat po ito, no? Ito po yung pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. No po, no? So kaya nga, ito po dapat yung makikita sa ating mga buhay, sa ating attitudes, sa ating behavior, sa ating character. Ano po, no? Makikita po ito because it is a Christ-like character. So yan po yung kalooban ni Lord. Mag-grow tayo spiritually. Mag-mature tayo. Ano po, no? Mag-mature tayo. So, in conclusion
po, ano po, no, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po doon, let us grow in the grace in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sabi niya, ano po, no, kaya napakaganda po, no, na tayo po ay pinapaalalahanan ni Lord na hindi tayo magiging stagnant. Di po ba? Yung faith natin, dapat strong siya. At dadagdagan natin po yan. Ano po, no? Ano ba yung gusto nating maging description, no? Bilang mga Christian. Gusto natin yung description ng Christ-like character, di po ba? Kasi mga Christian tayo eh. Di po ba? Sino po ba ang gusto maging description ng walang disiplina? Walang self-control. Isa bang description yan ng isang Christian? Hindi, di ba? So, gusto natin yung ano po, no, description ng isang ng isang disciple ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 9. 2 Peter chapter 1 verse 9. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind. Kapag wala daw tayo nito, yung goodness, kindness, self-control, perseverance, di ba? At saka yung love, ano po, no? You are blind, sabi ni Peter. Bulag ka. Nearsighted. Hindi ka, hindi ka nakakakita. Parang gano'n, no? Sabi, and has forgotten, nakalimot. Bulag ka pa, nakalimot ka pa, no? And has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Nalimutan niya na siya na pala ay nilinis na, pinatawad na ng Panginoong Hesus. So dapat mayroon tayo nito. Mga kapatid, ano po? At sa 2 Peter chapter 1 verse 10, no, sa susunod na verse, paki-check po. Sa verse 10 to 11. So yan na po yung last verse po natin, mga kapatid. Sa 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall. Hindi ka matitisod. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. We will receive a rich welcome into the kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, ang question po, ang huling katanungan natin, are we showing these Christ-like characters in our life? Naipapakita ba natin yung character na ito sa ating mga buhay? Amen po ba? Amen po, tayo pong lahat ay tumayo at i-close na po natin yung message ni Lord sa atin. Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for your message tonight, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for reminding us, Panginoon,
na hindi kami mananatiling stagnant, Panginoon, but we have to grow, Panginoon. We have to grow into a Christ-like character, Panginoon. Hallelujah. Para maging useful kami, Panginoon, para maging kagamit-gamit kami, Panginoon, into your kingdom, Panginoon. Hallelujah. At hindi kami madideceive ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. At magiging productive and effective Christian kami, Panginoon. We can share your words to others, Panginoon. We can be an effective witness, Panginoon, to others, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. For being with us tonight, Lord. At kami po, Panginoon, ay pinaalalahanan ninyo po, Panginoon, sa mga karakter na ito, Panginoon, na dapat ito po, Panginoon, ang description namin, Panginoon, hallelujah, bilang mga mananampalataya, Panginoon, hallelujah. Thank you for reminding us, Panginoon, hallelujah, that we have to remain in our faith, Panginoon, hallelujah, and we have to obey your words tonight, Lord, to your words, Lord, and we have to crave, Lord, for your words, for your pure words, Panginoon, hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, for your message tonight, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So, praise God po. So,